Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Medyo matagal-tagal rin bago tayo naka-upload. So ito may aayusin tayo dito. Problem nito ay hindi siya tumutunog kahit nag-switch on yung relay. Bali may warranty seal pa nga ito mga ka-G-Lovers. So titingnan natin kung bakit wala siyang tunog kahit nag-switch on yung relay nito. Kita nyo ito, dalawang warranty seal pa to. So hindi pa siya nabubuta. So sarap nitong ayusin pag mga ganito. Kasi wala pa nakakagalaw na technician. So ikaw pa lang. So tingnan natin kung ano bang problema nito. So bubuksan natin to. Yan, alamin natin kung ba't wala siyang tunog. Naglagatik nga na perfect na tanog. So bali ito binuksan na natin. So ang ginawa ko dito, nag-audio test ako. So nung tiningnan ko nga, nagsiswitch naman na yung relay, wala talaga siyang audio. Yan, wala talaga siyang audio. Kakapagtaka naman ito mga ka-G-Lovers. Yan o, wala siya. Pero yung relay, nag-switch on naman. So wala talaga siya mga ka-G-Lovers. So troubleshoot natin to. So tanggalin natin yan dyan. So nung tinignan ko yung fuse, so nakita ko tong isa parang open, pero test pa rin natin yun. Ano, may bandang taas. Pero nakakapagtaka rin kahit open yung fuse, nag-switch yung relay. So aalamin nga natin. So yan, nakasit na yung multimeter natin. So una ko munang ginawa dito, nag voltage checking ako. Ito yung filter. So wala siyang tira, di ba? So walang tirang voltage yung capacitor, pwede na tayo mag-check ng fuse. So tingnan nga natin. So ito parang open to kasi 500 ohms. O parehas pala open. Ayusin ko lang. Parang open yata. Oo. So next ko dito, chinik ko yung output niya. So nung pag-test natin, yan 100 ohms. So parang good. 100 ohms. Dito ang baba na. Parang ang baba na dito. So tatanggalin natin to, obligado tayo magtanggal. Mas lalo to. May shorted talaga siya na output, kaya siguro nasira yung fuse. So ang gagawin natin, baklasin ko muna yan, tanggalin natin yan. So medyo matagal-tagal to, skip na lang natin. So ito na mga ka-G-Lovers, natanggal ko na sa pagka-solder yan. So nakatornilyo na lang to, alisin ko na lang yung tornilyo nito. Titingnan natin titest natin yung mga output na nakatanggal, malalaman natin talaga na kung may sira siya.
Tanggalin lang natin to. Nakadikit pa. So ito na mga ka-G-Lovers, tanggal na natin siya. So isa-isa natin siyang i-check. Malalaman natin kung may sira bang output dito. Kanina kasi minadetect tayo na ang baba na. O talagang almost shorted na siya. Test. Okay. Naka-continuity tayo. Parang good to. Good. Good. So ito, may leak. So may leak. Ito okay. Ganyan na natin yung paa niyan. Sa kabila naman. Oh, shorted to. So yan, sinet ko na siya sa diode mode. Okay naman. Yan. Yung shorted kanina, parang okay ito. Yan, okay naman. Sa kabila, ito, shorted na yan, ay leak. Parang okay yung mga output na iba. Dalawa lang siguro yung tinamaan dito. Nawaran power? Ten power mismo? Ano man ka? Okay. Hindi ko lang araw. Minsan kalaban kayo na kong fluctuation. So pagtapos natin nito, ma-check yung output. Siyempre, mag-check tayo ng voltage doon kasi baka may problema yung bias nito kaya nasira yung output. Naka-EBR So, ka din. malalaman natin kung pwedeng may kabit siya dito na shorted na speaker, mga ganun, o may sayad, kaya na sunog yung May protection bagang output. So, EBR. kabilang channel yan. Vice versa kasi yan, A1941 at C5198. So, kabilang channel yung tinamaan. So, okay. Daron baka may So, mukhang okay naman to. maglulusan saksakan mo. So, dino-double check lang natin na maigi para sigurado tayo na okay yung parts. Kasi baka kabitin natin, may leak din pala na hindi natin nakuha na maigi o nag-test natin na maigi, babaklasan naman tayo ulit. Kung araw ka hindi gamit with EBR. So, okay, next natin ay mag-check tayo ng voltage biasing. Siyempre bago ang lahat, bago natin ma-check yung voltage biasing ito, siyempre papalitan natin yung dalawang fuse. So, importante mapalitan natin yung kasi hindi tutuloy yung supply nito. So, titingnan natin. Palitan lang muna natin to. Busted? Busted. May shorted na output. Nakabitan mo garong route na speaker. Dahil daw may nakakabit ka na route na speaker. Yan kaya na-route lang yan output na yan kung may nakakabit na route na speaker. Double check mo kayo speaker mo sir, baka may route na ito, mapatok birana yun. So, ayan mga ka-G-Lovers, kabit ko lang dalawang fuse. So, hindi ko muna siya re-resolder kasi mag-check muna tayo
baka may problema pa dyan, niresolder natin yung fuse, na-open ulit, so tatanggal na naman tayo ulit. So mabuti nang hindi muna natin siya i-resolder, basta importante nakakontact siya. So check tayo ha, mag-check tayo, titingnan natin. Okay, naka-power on na yan. Meron na tayong voltage sa filter capacitor. Okay, good. Check tayo sa voltage biasing nito. 0.3, good. 0.3, good. Surety naman natin na 0.3, good. 0.3, good. 0.3. Parang okay na yung voltage biasing nito ah. Walang nasira sigurong mga free drive. Okay oh. So next natin gagawin, syempre, palitan natin yung nasira natin na output dyan. Kabit na natin ulit. So titingnan natin, mag-audio test tayo. Titingnan natin kung tutunog ba siya. Yan, palitan lang natin tong output. So kabilang channel yung tinamaan ito mga ka-G lovers, kasi itong sa kabila lahat yan puro yan A, sa kabila din lahat puro C. Yan, A 1941. Tapos yung isa C5198. So meron tayong pampalit. Siyempre hahanapin ko muna yung yung silicone compound, lalagyan na rin natin yan. So test natin muna yung output na kinuha natin na bago para sigurado tayo, baka kasi may factor defect, magka problema tayo niyan. Uulit na naman tayo. So check nga natin. Okay. Parang okay. So lagay natin ang silicone compound para mag-heat transfer agad. Tornilyohin lang natin. So ito yung isa pa. So, okay na mga ka-G lovers. So, kabit lang natin to. Tapos, titingnan natin kung magkakaroon na ba siya ng audio. So, yung isa pa pala, i-check ko pa pala. Ay, ilalagay pa pala. Yan, ilalagay pa pala. So, medyo mahirap lang tong ilagay dun sa lagayan niya. Kasi dapat masakto mo yung paa dun sa butas. So, may mga lead pa siyang sobra. So, fast forward na lang natin to para ikabit lang natin to, or skip na lang natin siguro. So, kabit ko lang muna siya dyan.
So yan na mga ka-G-Lovers, sa wakas naikabit na rin natin. So syempre ito, anuin muna natin to, so solder muna natin to. Kasi kanina na-check na rin natin yung voltage biasing, normal naman. So pwede na natin tong i-solder yung fuse. Yan. Solder lang natin to. So yan, solder lang natin. So hindi na natin in-escape para ma-check natin yung ano talaga na dito lang yung problema sa output na naging short, tapos na open yung fuse. So tingnan natin kung yan lang ba talaga. Solder lang natin to. So, sa kabila naman sunod. Yan. So, syempre, lilinisan natin to pagkatapos natin siyang ma-solder. So, pasensya na kayo mga ka-G-Lovers kung minsan lang tayo maka-upload. Kasi madaming ginagawa, busy rin. Yan, okay. Yan, linisin lang natin siya mga ka-G-Lovers. Okay. So next natin, mag-audio test tayo. So basta masigurado natin na wala na siyang mga sabit-sabit din na mga soldering. Okay na yan. Kabit lang natin yung speaker, tapos
So, pagkabit na nito, mag-audio test tayo. Okay, check tayo. So yan ang mga ka-G lovers, both left and right, okay na siya, meron na siyang audio. So kabit ko lang ito lahat para makapag-audio test na tayo, para maka-music test. So ayos na ito mga ka-G lovers. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayo natutunan sa simpleng tutorial natin na ito. Thank you very much.